Meron na naman ako napanood na reels, no, na magagamit ko na yung mga reels sa aking humilya. No. Dito naman ang sabi sa reels na aking napanood, marami ngayong nagsasabi na bumabagsak na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, sa scandals, sa away sa gobyerno at sa mga bahong unti-unting nalalantad. Pero ang tanong, ito ba talaga ang dahilan kung bakit bumabagsak ang isang bansa? Ayon daw sa Biblia, mas malalim pa ang dahilan. Ang pagbagsak ng isang bansa ay hindi nagsisimula sa politika. Nagsisimula ito sa moral decline. Kapag nawala ang righteousness, kapag mas pinili ang kasalanan kaysa katotohanan, at kapag ang kapwa, leaders at mamamayan ay nawalan na ng takot sa Diyos, doon nagsisimula ang tunay na pagbagsak ng isang bayan. Now, why share this in the Feast of the Epiphany? Dahil kung iisipin, ang Epifanya ay hindi lamang kwento ng tatlong pantas o tatlong mago. Ito ay pagkapakita ng Diyos, ang pagkapahayag na si Jesus ang liwanag para sa lahat ng tao. At kapag may liwanag, laging may dalawang posibleng maging tugon. At ano yung dalawang posibleng tugon? Una, lumakad patungo sa liwanag. That's righteousness. O tumalikod at manatili sa dilim, moral decline. Ito mismo ang nakita natin sa ating ebanghelyo. Ang mga pantas nakakita ng bituin, naglakbay, naghanap, naghandog, at nagpakumbaba. Samantalang si Herodes, at itong larawan ng righteousness, pusong handang gumalaw o kumilos kapag nakita ang katotohanan. Samantalang si Herodes, nang mabalitaan ang liwanag, natakot, nagsinungaling, at nagplano pa ng kasamaan. Ito ang larawan ng moral decline. Hindi dahil walang liwanag, kundi dahil tinanggihan ang liwanag. And this is exactly what's happening in our society right now. Oo, ang pinakapunto ng aking ibinahagi sa simula ay ang pagbagsak ng bansa ay hindi lamang kasalanan ng mga politiko, kundi bunga ng moral decline ng mamamayan. Kaya dito natin nakikita ang mahalagang papel ng simbahan, na kung saan kaugnay na rin ng mga nabanggit sa simula, kaya nagkaroon ng mga prayer rally tulad ng naganap noong September 21 at November 30, ang tinuguriang Trillion Peso March, which is not just to condemn corruption but to remind and lead people back to Christ, who is the light and from whom true moral living flows. O hindi lamang ito'y pagkondena sa korupsyon, kundi upang ipaalala at ibalik ang tao kay Kristo, ang tunay na liwanag na kung saan nagmumula ang tunay na moral na pamumuhay. Ngunit nakakalungkot isipin na maging ilang Katoliko, maging mga kasapi ng simbahan ay nagtatanong pa, nagagalit, o tumututol kapag ang simbahan o ang pari ay nagsasalita laban sa malinaw na pagkasira ng moralidad sa lipunan. Kapag pinipiling manahimik, kapag tinatanggap ang mali dahil normal na lang, kapag patuloy na binoboto at sinusuportahan ng mga politikong walang nagawang mabuti sa ating bansa o pinapalampas ang katiwalian, ito mismo ang palatandaan ng moral decline. Ngunit higit sa usaping politikal, ang mas mahalagang tanong ay ito: paano tayo tumutugon? Naibahagi ko na ito sa ilang humilya ko noong nakaraang taon, specifically around November, na matapos ang alumni homecoming sa San Carlos Seminary o sa aming seminary sa San Carlos Seminary. We had a sort of symposium na kung saan ang guest namin ay sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Mayor ng Pasig, Mayor Vico Soto. At ang tanong o pinaka-title o topic ng nagawang symposium na yon ay, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Parehong malinaw ang sagot ni na former Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Mayor Vico Soto. At sabi nila, meron pa. At ang dahilan,
Dahil ang mga pagbubunyag, yung mga exposés, bagamat masakit at nakapangihina o nakapanlulumo, ay isang pagmumulat. Isang pagmumulat. Para bang sa gitna ng kadiliman, ay merong nakitang liwanag. And when we begin to see the light, there is hope. And this is essentially what Epiphany is all about. O ito mismo ang diwa ng Epifanya. Since the birth of Christ, the light has been revealed to us. Ang tanong ngayon ay, ano ang ating tugon sa liwanag? Tulad ba tayo ng mga pantas na handang gumalaw, magbago at magpakumbaba? O tulad ni Herodes na mas pinipiling manatili sa dilim dahil ang liwanag ay nakakaistorbo sa sariling interes? Mapapansin din natin sa Ebanghelyo, pag-uwi ng mga pantas, nag-iba na sila ng daan. Isang malino na tanda na kapag tunay mong nakilala si Kristo, hindi ka na babalik sa dating landas. Kaya dito makikita at masasabi nating ang liwanag ay hindi lamang nagbibigay linaw, ito ay humihingi ng pagbabago. Kaya tandaan natin, ang Epifanya ay hindi lamang pagdiriwang ng liwanag na dumating. Ito ay paanyaya at hamon. It's an invitation and a challenge to each and every one of us. At ang tanong ay, lalakad ba tayo patungo sa liwanag ni Kristo? O mananatili tayo sa dilim na ating nakasanayan na? Dahil mas madali, mas komportable, at mas tahimik. Ang pagbabago ng lipunan ay nagsisimula hindi sa pamahalaan, kundi sa budhi. Hindi sa mga slogan o placards, kundi sa puso. Hindi sa ingay sa lansangan lamang, kundi sa tahimik, ngunit matapang na pagsunod sa liwanag ni Kristo. At kung tunay nating pinagdiriwang ang Epifanya, ang liwanag ni Kristo ay hindi lamang dapat makita, kundi dapat sundan, dapat piliin, at dapat isabuhay. Dahil kapag pinili natin ang liwanag, hindi lamang ang bansa ang mababago, kundi tayo mismo.